So guys, napaganda pa rin ng isla ng Boracay. Yan. Grabe guys, nakaka-amaze pa rin yung buhangin dito, napaganda. So, eto, enjoy natin ang ating bakasyon. Grabe, napaganda ng Boracay. Bago nga po pala kami guys makarating sa napakagandang Boracay, eto muna ang kwento. Dumaan nga po pala muna ako sa bayan namin ng Buruanga bago ako dumiretso dito. Dito guys sa Katiklan Jetty Port, pero iniwan ko muna ang aking motor doon sa harap ng Producers Bank Katiklan Branch. Bali na nga pala dito guys ang makakasama ko sa Boracay, sina Sir JB or Antiqueño Maestro, at kasama niya nga guys ang kanyang anak na si Goldie. At may isa pa siyang kasama, akala ko nga asawa. Oy, charot lang po. Siya nga po pala guys, sinang Jessa Bandoy Tunding, isang matalik na kaibigan ni Antiqueño Maestro. Anyway guys, dito nga po pala kami dumaan sa daanan ng mga turista kasi nga itong mga kasama ko hinding halatang probinsyana. Oy, joke lang po kasi nga sila hindi taga-Aklan kaya kailangan nila magbayad environmental fee at terminal fee. At pagkatapos nga namin magbayad guys, ay dumiretso naman kami dito sa bangka. Nakakamiss rin pala sumakay ng bangka dahil dati nung nagtatrabaho pa ako sa Boracay, dahil bawat linggo ay umuwi ako sa bayan namin ng Buruanga. At usapang tulay nga guys dito sa isla ng Boracay na magkokonekta sa bayan ng Malay. Para sa akin, no ako doon kasi mas gusto ko pa rin sumakay ng bangka papunta sa isla ng Boracay. Isa rin kasi itong best experience na sumakay ng bangka para makapunta lang sa isla ng Boracay. Anyway guys, nandito na po pala kami sa Cagban Port at sasakay na kami ng e-trike. Medyo natagal nga kami dito guys kasi nga namimili rin kami ng aming sasakyan kasi yung iba sobrang mahal maningil. Yung gusto ko sana mag-individual kaso itong mga kasama ko mas okay na daw na diretso kami sa aming lodge. Bali natin nga talaga kami dito guys sa Q Lodge dahil dito nga kami magsistay for one night. One night lang talaga guys kasi itong pagboborakay namin ay wala talagang kaplano-plano. At kung hindi nga ako na message ni Antiqueño Maestro, hindi sana kami magkasama dito sa isla ng Boracay. Kasi nga ang plano talaga namin ng pinsan ko na si Joyce sa Libyo ay magna-night out lang kami dito sa isla ng Boracay. Ano pa bang magagawa ko? I-enjoy na lang natin ang isla ng Boracay. At pagkatapos nga namin guys, magpahinga ng ilang minuto sa Q Lodge, ay dumiretso naman kami dito sa Bulabog Beach. Eto nga agad guys, ang bumugad sa amin ang I Love Boracay. At dahil sa sobrang tagal na rin na hindi ako nakabalik dito, meron na palang pagbabago. At dito nga agad kami guys, nagpa-human drone. Grabe, ang galing niya. Paano niya kaya ginawa ito? O diba, pinaikot-ikot niya lang ang cellphone ko? Kahit ganito nga lang to guys, sobrang hirap din pala gawin dahil sinubukan ko. At itong spot nga guys, grabe, sobrang daming tao nakapila dito para lang magpa-picture. Kaya ikaw guys, kung makapunta ka ng Boracay, subukan mo rin dito. Dahil maganda talaga guys, itong Bulabog Beach dahil sa sobrang lakas ng hangin dito. Kasi naalala ko dati, tuwing dumadaan kami dito, tuwing gabi ay sobrang lakas talaga ng hangin dito sa Bulabog Beach. O diba guys, grabe, sobrang haba ng human drone. At pagkatapos nga namin dito guys sa I Love Boracay ay nagpa-hairbread naman itong kasama ko. O diba, masasabi mo bang hindi turista ang mga kasama ko? Turistang turista talaga guys ang kanilang aurahan. Kaya nga habang naglalakad kami ay marami nag-aalok sa amin ng water activities, massage at marami pang iba kung ano-ano na lang. At pagkatapos nga nila guys magpa-hairbread ay naglakad-lakad naman kami dito sa buhangin ng Bulabog. At alam nyo ba guys, may isang nyog dito na pinipilahan para lang magpa-picture. At eto yun guys, mandatory daw kasi magpa-picture dito. At pagkatapos nga namin guys sa Bulabog Beach ay pupunta naman tayo sa Station 1 Front Beach. Dito nga kami guys dumaan sa The Mall de Boracay. At nagmamadali na nga kami dito guys maglakad kasi nga baka hindi na namin maabutan ang sunset. Kasi nga isang araw lang kami dito, kailangan maabutan namin ang napakagandang sunset sa isla ng Boracay. At habang naglalakad nga kami dito guys, nakita namin itong mga staff ng Habit House. At ang sabi pa nga ni Golde ay mga little people daw. At nung nakita naman ni Golde itong mga foreigners, sabi niya daw mga big person. At natatawa nga na lang ako habang naglalakad. Grabe talaga itong batang kasama ko, ang daming tanong na hindi ko masagot. At saktong-sakto nga guys, pagdating namin dito sa beach ay palubog na talaga si Haring Araw. At sobrang daming tao na rin guys na nag-aabang
ng sunset at yung iba naliligo na rin. Kasi guys, ganitong oras talaga ang napakagandang gumala sa Front Beach. Bukod sa hindi mainit, ay masasaksihan mo pa ang napakagandang sunset ng isla ng Boracay. Kaya ikaw guys, kung pupunta ka ng Boracay, huwag mo itong palalampasin ang sunset viewing dito sa Front Beach. Dahil sadyang nakaka-relax ng isipan kapag ikaw ay nakaupo dito sa buhangin habang pinagmamasdan ang paglubog ni Haring Araw. O diba guys, nakikita nyo, punong-puno talaga ng tao itong Front Beach. At sobrang dami din guys na naliligo dito habang pinagmamasdan ang kagandahan ng sunset. At pagkatapos nga namin tumambay dito guys, ay umuwi na rin kami sa aming lodge. Bali nagpahinga nga lang kami guys ng ilang minuto bago kami dumiretso sa La Carmela de Boracay. Si guys, doon kami kakain ng aming hapunan. Anyway guys, nandun na pala ang aking pinsan at ang kanyang mga kasama. Nauna ni sila dahil nagutom na daw, kaya sumunod na lang kami. At pagdating nga namin dito guys, saktong-sakto may nagpe-perform ng fire dance. At yung kasama ko nga, nauna nang pumasok at hindi muna inintindi ang babayaran. Kaya tinawag ko muna sila para magbayad. Anyway guys, yung presyo pala ng buffet dito ay nagkakahalaga ng 395 pesos. Eto na yata guys, ang may pinakamurang buffet dito sa isla ng Boracay. Okay din guys, ang kanilang mga pagkain, may pagpipilian ka talaga. O di kaya, tikman mo lahat para sulit ang iyong binayad. At pagkatapos nga namin guys, kumuha ng mga pagkain, ay kumain na rin kami dito. O ayan, grabe, sobrang daming kinuha. Lahat yan guys ay kagagawa ni Ante Kenyo Maestro. At siya pala guys, ang aking pinsan na si Joyce Salivio, kasama niya ang kanyang classmate noong high school. Shoutout nga po pala sa inyo. Dahil busy talaga sila dito guys, kakapanood ng fire dance. Dahil uso talaga dito yan sa Boracay guys, ang mga fire dance. At tingnan nyo guys, oh, ang aming lamesa, parang hirap na hirap kaming ubusin. At pagkatapos nga namin kumain guys, ay lumabas naman kami sa La Carmela de Boracay. Natawa nga ako habang hinihintay namin sinang Jessa. Kala namin na sa loob pa nagsisi yun pala, nagpipila na dito sa Sandcastle para magpa-picture. Sobrang tagal pa nga namin guys, hinintay sa labas. Yun pala, nauna na sa amin. At pagkatapos nga namin guys sa Sandcastle, ay naglakad-lakad naman kami dito, humanap kung saan kami pwedeng mag-chill. At nakaabot nga kami dito guys sa Ombar, pero ang ending, dito pala kami papasok sa Wave Bar. Ay nandito na nga guys, ang pinsan ko at ang kanyang mga kasama, nandun na sila sa taas. Kaya sumunod na lang kami. At first time ko nga dito guys sa Wave Bar, kahit sobrang tagal ko nagtrabaho dito sa isla ng Boracay. At okay din pala dito guys, dahil safe at aircon pa ang kanilang bar. At sila nga guys, ang aking makakasama dito sa pag-chill. Shoutout nga po pala sa kanila. Sila nga po si Joyce Salivio, Rona May Patricio at si Jonah May Patricio. As in chill lang talaga guys ang gagawin namin dito. Maganda rin dito guys dahil umaakyat mismo ang mga fire dancer para sayawan yung mga guests. At syempre, habang lumalalim ang gabi ay pasaya ng pasaya ang mga tao dito. At ayun na nga guys, nagsasayaw na sila sa gitna ng dance floor. Sino ba naman guys ang hindi mapapasayaw kapag marinig mo na ang mga tugtugin? At napapasayaw na nga kami dito guys habang nakaupo. Grabe kasi yung mga tugtugin, pang disco talaga. O diba guys, kahit nakaupo, sumasayaw pa talaga kami at may pa-cheers pa kaming nalalaman. At sa kabilang table nga rin guys, grabe, sobrang sayaw nila. Hataw na sila sa kanilang sayaw. Shoutout nga po pala sa mga taga Boruanga na ito. Alam ko, kilala to ng mga taga Boruanga. At eto na nga guys, habang patagal ng patagal ay tumayo na kami dito at sumayaw. Sinulit talaga namin guys ang gabing ito at sobrang saya nga namin dito. At pagkatapos nga namin guys mag-enjoy sa Wave Bar ay dumiretso naman kami dito sa McDonald's sa Dimol. Pauwi na sana kami nito sa aming lodge, kaso nag-crave sila ng fries at Coke float, kaya dumaan muna kami dito at kumain. Oh, sige guys, dito ko na lang tatapusin ang first day namin sa Boracay.